buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Prevent Illness. Noong panahon po na ang bayan ng Israel ay bihag ng isang foreign country at si Nehemiah na propeta ay naglilingkod sa hari na bumihag sa kanilang bayan, naging napakaganda ng relasyon niya sa haring ito. Pero si Nehemiah ay sinakmal ng lungkot at matinding pagkahabag sa kanyang bayan at nakita ito ng hari sa kanyang mukha. Nehemiah 2:2. The king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." Sensitive yung hari. Naramdaman niya pati yung emosyon ng kanyang tauhan. At sabi niya, wala ka namang sakit. Physically, you're okay. Wala ka namang lagnat, wala ka namang sipon, wala ka namang infeksyon. Pero ba't ganyan ang itsura mo? Halatang halata na may dinaramdam ka. Sabi niya, walang iba yan kundi lungkot. At totoo nga, ang lungkot nakikita sa ating mukha. Ganon din ang saya. Bakit ba masayang-masaya kami maririnig kang pangit na salita, biglang maiibang expression ng iyong mukha? Biglang tatamlay ka. Meron naman kumisan ang tamlay mo, may narinig kang magandang salita, napuri ka, o merong sinabing masarap na salita yung taong pinahahalagahan mo, biglang sisigla ka na maghapon. Emotions affect our health. Emotions affect our cells, our systems, our muscles, our nerves. And sadness and other negative emotions could make people sick. Kaya maraming sakit ang tao ngayon. Bukod sa pollution, sobrang daming stress. Ang daming binabayaran, ang daming binibili compared nung mga unang panahon. At sa patuloy na pagsamba natin sa Panginoon sa pamamagitan ng isang katawang nagbibigay luwalhati sa Kanya na dapat ay malusog at masaya, yan ang ating pag-aaralan. At ang pamagat ng pag-aaral natin, prevent illness. Iwasan ang mga sakit. Salamat aming Diyos dahil maaari kaming makatunghay sa iyong salita ng maraming mga pamantayan kung paano kami mabubuhay sa araw-araw. We thank you that the Bible is full of practical teachings on daily life, that we can derive lofty ideals that are abstract, and at the same time, we can derive very practical lessons. We ask you now, Father, to teach us. Enlighten us on the subject of physical health. Ituro mo sa amin kung anong kaugnayan ng aming espiritu, ng aming emosyon, sa aming kalusugan at sa kalusugan ng aming kapwa. Ngayong Panginoon, humihingi kami ng paglilinis, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, punan niyo kami ng inyong pag-ibig at turuan niyo po kami. Payapain niyo pong aming loob, palakasin ang aming katawan, at nawa Panginoon ang isip namin maging mayaman para maunawa ang ipauunawa niyo sa sandaling ito. We ask you, Father, to give us a simple message, but a message that will affect our daily life. We praise you and thank you in the name of Jesus, our teacher, our Lord, your Son. If the physical world is a reflection of the spiritual world, if what manifests in the body comes from the spirit and emotion, how could illness be prevented by spiritual means? Isang interesting na tanong. Paano maiiwasan ang sakit ng katawan na ang panglaban mo espiritual na mga pamamaraan at emosyonal na approach? Of course, we do not mean illness caused by physical factors like germs or bacteria or physical injury or genes or accidents, but illnesses caused by negative emotion. Pati po ang medical science ngayon ay talagang kumikilala na sa papel ng emosyon ng tao, kung paano siya nagkakasakit at kung paano rin siya gagaling.
Common among people with grave and recurring illnesses is stress. Pag may mga taong laging may sakit, paulit-ulit ang mga sakit, hindi mo kuminsan maintindihan at hindi malaman ng mga doktor kung saan nanggagaling, suriin ninyo. Kung hindi may stress, merong worry. Or a lot of frustration. Mga kabiguan. Repression, mga hindi maipahayag, hindi maibulalas na damdamin. Or jealousy, envy, anger, and hatred. Kung hindi man, bitterness. Marami po mga sinuri ng mga taong pabalik-balik ang sakit, lalo yung mga hindi maintindihan kung saan nagmumula, kadalasan itong mga binanggit natin, present sa buhay nila. Either repressed, suppressed, angry, jealous, envious, bitter, worried, or very stressed. For health and happiness, dapat ikarir na mawala o sobrang mabawasan ng mga ito sa buhay. Pero sa dami kumisan mga ambisyon natin, sa dami ng gusto nating mabili, kitain, magawa, na-stress tayo. Kaya ang prescription ng Panginoong Yesus sa buhay, simplihan mo lang. Huwag mo masyadong pahirapan ang katawan mo dahil merong hangganan ang kaya niyan. How do we prevent and cure illness in a spiritual way? Yung mga hindi nabibili sa butika, stop being angry. Yun lang tumigil ka magalit, gagaling ka na. Alam natin at pwedeng ipaliwanag sa atin ng mga doktor kung ano nangyayari sa katawan ng isang taong galit. Bumibilis ang tibok ng puso, bumibilis ang pintig ng ating mga pulso, tumataas ang presyon ng dugo, at kung ikaw naman stressed, kung diabetic ka, tumataas ang content, sugar content ng dugo mo kahit wala kang kinakaing sugar. Dahil stress pa lang, nagpapataas na ng sugar content mo. Kumikipot ang mga ugat mo, nahihirapan huminga, etc., etc. Stop being angry. Dapat huwag nang magalit. Kahit kanino, kahit kay Marcos o kay Cory, huwag ka na magalit. Kasi hindi ka lulusog pag lagi kang galit at hindi mo rin man sila mabubuhay. Huwag na magalit sa mundo, huwag na magalit sa climate, huwag na magalit sa poverty, sa sistema, sa mga komunista, sa mga kapitalista, sa mga commercial sa TV. Lahat ba yan ang gagalit pa sa inyo? Dapat wag na. Especially pag above 30 na kayo o 40, lalo naman pag above 50 or 60. Huwag na kayong magalit, hindi na uso yan. Lalo lang kayong mapapaagang mamatay. O kaya magkakaroon ka ng stroke, lalabo ang iyong mata, sari-sari ang nangyayari. Huwag nyo nalang baguhin ang mundo. Marami nang nagtangka, walang nagtagumpay. Ang mabuti, baguhin na lang natin ating puso, yung mga kaya natin na immediate environment, pagandahin natin, pero yung para magalit ka pa sa buong sistema, dapat sakay ka na lang ng sakay sa buhay. Psalm 37 verse 8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil. Anong nagpapagalit sa inyo? Hanggang ngayon ba nagagalit pa kayo pagka magulo yung salansan ng damit sa cabinet? Nagagalit pa ba kayo pagka hindi masyadong maganda ang linis ng kalan? Gagalit ka pa ba pag ganito at ganun? Huwag na. Kagagalit nyo naman, hindi rin luminis eh. Sumisikip lang ating dibdib. Mahalin ang sarili at ang kapwa. Relax. James 1:19-20, but let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Nakaka-relax yun. Balik na rin nyo, may stress kayo. Ephesians 4:26-27, do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. Huwag na daw patagalin yung galit, huwag na magtanim, huwag na magdamdam, huwag na maghinanakit, huwag na maghimutok dahil apektado ang health nyo. And you give the devil an opportunity not only to cause you to sin spiritually, but you give the devil an opportunity to destroy your body. And the devil is a thief. He comes only to steal, kill, and destroy. Habang pinapatagal natin yung mga pagdaramdam na yan, hindi pa natin nasasaktan yung taong galit tayo, tayo na yung unang nasasaktan.
Dahil ang galit nga parang asido, habang iniipon mo sa puso mo, ikaw ang unang naagnas. Hindi yung taong pinag-iipunan mo nun. Ecclesiastes 7:9, do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. Sabi, huwag ka na masyadong gustong-gustong magalit at naghahanap ng ikakagalit. Sabi, ang galit ay nakakandong lang sa kandungan ng mga hangal. Huwag na. Yung maghahanap ka ng ipipintas, maghahanap ka ng isisermon, maghahanap ka ng kakalungkot mo sa buhay. Kailangan hinahanap mo what makes you happy, what relaxes you. Huwag nang magalit kahit kanino. Psalm 37:1-2, don't be annoyed by anyone who does wrong. Especially don't be annoyed by people who do not meet your standards, who are not as perfect as you. Huwag nang mainis sa mga manugang mo na hindi magaling mamlansya. Hayaan mo sila magsuot ng lukot. Huwag nang mainis sa mga hindi marunong magluto. Total, nasasarapan din naman silang kumain. Basta talisin na yung mga inis-inis. Hindi na dapat uso ang magalit. Lalo na kung may edad. Tingnan yung katabi nyo. Hindi na kayo dapat nagagalit, lola. Anong lola? Diba? Huwag nang magalit. Matanda na eh. Pagka yung mga nanay natin nagagalit, nay, huwag na kayo magalit, relax na lang. In fact, dapat tayo na magsabi sa sarili natin nun eh. Lalo yung mga perfectionists, lagi kayong galit. At lagi rin naman kayong nakakainisan ng kapwa. Yung mga masyadong magagaling ang standard, hindi naman kayo naiintindihan ng karamihan. Ang tingin lang nila sa inyo, masungit. Ang tingin lang nila sa inyo, unreasonable, maarte, OA. Nobody appreciates perfect people. So dapat let go. And stop complaining. You want to be healthy? Stop complaining. Why? Because if you really would look for things to complain about, you will never run out of things to complain about. Laging merong kulang. Laging merong mali sa mundo. So minimize frustration by being just more appreciative of things. Humanap ng mapupuri. Humanap ng magpapasaya, humanap ng ma-appreciate kasi hindi rin nauubos yun kung talagang titingnan ninyo. Be less critical. In other words, babawan ang sarili. Mabuting mababaw ang kaligayahan, madaling lumigaya. Ang mahalaga naman, lumigaya ka, di ba? Kung mababaw, di madali. Kaya dapat hindi natin pinapahirap ang buhay. John 6:43, stop grumbling among yourselves. Jesus answered. Kasi kahit sa mga disciples, maraming grumblers. Huwag na lang reklamo ng reklamo. Appreciate na lang. Lilipas din naman eh. And stop conflicts. Huwag na tayong humanap ng mga kakalabanin sa buhay. Lessen your causes or advocacies against immovable objects. Yung mga bagay na kahit banggain mo ng banggain, madudurog ka lang, masasaktan ka lang, nandun pa rin naman, be wiser. Less isms. Ano yung mga ism na yan? Mga idealism, communism, socialism, lahat ng kung ano-anong mga matatayog na mga ideya, nagpapataas lang yan ng presyo ng dugo. Magiging bayani ka, ang ending mo, nababaril ka ng maaga, o napapatay ka, o namamartir ka, hindi ka masaya. Gusto mong maging bayani? Life is meant to be lived well, to be enjoyed, to do the good we can, to do the maximum good, but not to the point of destroying yourself. Kailangan wise ka sa buhay. Huwag nakikipag-away sa mga makapangyarihan dahil matatalo ka lang. Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam, so drop the matter before a dispute breaks out. Pag nagsimula naman yung gulo, tumaanda na yung pride ng tao, wala na magpapatalo niyan, patay na kung patay. Gusto mo mamatay? Kailangan, ay, naku, mapapahamak lang ako niya. Sige na nga, panalo ka na. Teka muna, mag-iispa pa ako. O di, nag-enjoy ka sa buhay. Hindi ko ibig sabihin na baliwalain natin ang mahalagang causes. Pero dapat dinedetermine mo na, ito doable, ito gagawin ko. Yung mga yan, talagang hindi yan doable. Why kill myself? Or why die for something like that? Minimize pain, as we always love to say. Isa lang ang buhay mo. Pag hindi mo ipinamuhayan ng tama at maayos at beneficial sa'yo at sa mga malapit sa'yo, sayang ang buhay. You know, humanity is
quick to forget heroisms of others. Kaya dapat pinagkangalagaan mo rin yung sarili mo na hindi ka nagpapakabaya ni Pirmi. Kaya dapat iniisip natin, ano ba yung gagawin ko? Kanino ko i-dedicate yung buhay ko? Meron siguro mga mangilan-ngilan na talagang tinawag for great heroism. Pero konti lang yon. At yung mga hindi ganong tinawag, mas nag-enjoy yun sa buhay. Mahirap din yung ikaw yung number one person. Sabi nga sa Noli Me Tangere, ang pinakamatatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Kaya kung ikaw yung number one person, lagi ikaw yung target, lagi ikaw yung nakikriticize. So why be number one? Subukan mo, isa kang ordinaryong babaeng maganda, ang dami ang pumupuri sa'yo. Pero subukan mo maging binibining Pilipinas, ang dami ng pipinta sa'yo. Ay, malaki ang paa. Ay, medyo masakang, tuhod, kulubot. Kasi may title ka na eh. Titles, positions, attract criticism. You want a quiet life? Don't even want a title. Tahimik ang buhay mo. Pag number one ka, lagi may gustong umagaw ng role mo, yung papel mo na yon. So it's good to be number 2, number 3. Huwag naman yung number 37 kasi ang layo na nun. Pero you don't have to be number 1 all the time. Number 1 people are not always happy. At hindi nyo rin kailangan ipagsiksikan sa anak nyo lagi siyang number 1, first honor. Kung hindi talaga isang likas na matalino, pipilipitin nyo, hahagupitin, papaluin para maging number 1, parang sobra na yon. Makontento na kayo na number 3 siya, number 4. Kung yun ang likas. Huwag lang yung alam mong magaling naman, nagpapabaya, hindi tuloy nakukuha yung tamang grade. Pero yung pilit na pilit, what for? Ang dami-dami mga first honors sa gumraduate ng elementary, hindi naman yumaman kung lumaon eh. Diba? Yung mga pala-absent pa nga ang nagyamanan, kadalasan eh. Nakakapagtaka. Ba't ang yaman-yaman yan? Bubing nung araw yan sa school. Hindi naman lahat ng matataas ang grade, yun ang talagang umaasenso sa buhay eh. So, why? Ngayon, kung likas na magaling, sige, gawin mo yung likas mo kasi hindi mo mamahalin yung bigay sa'yo ng Diyos sa talino kung hindi mo binungkal yan at nilinang. Pero huwag pilitin. Wala rin yun. So sa buhay mga kapatid, gusto nyo huwag kayong lagi nagkakasakit? O gusto nyo gumaling? Maximize pleasure. Enjoy. Be happy. Dapat masaya ang buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para palungkutin o parusahan. Nilikha niya tayo para pasayahin. Pero kailangan naman, tulungan natin ang ating sarili at ang ating kapwa na sumaya. Huwag tayong magharap ng ikalulungkot. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of their life. God has given them under the sun. So enjoy the simple things. Nakita nyo ang sinabi ni Solomon, eat, drink, be glad. Affordable yon kahit kanino. Hindi mo sabihin, ay, kailangan ng malaking budget to eat or to drink or to be glad. Kasi ang mahalaga naman pag kumakain ka, hindi ko ano yung kinakain mo, yung may gana ka. Yung masaya ka para sumasarap ang kinakain mo. Kasi kung malungkot ka, anong sarap man ang ihain sa'yo, mahirap lulunin. Sabi, pasayahin mo ang sarili mo. At mga kapatid, isang napakahalaga na nakakalimutan ng mga mananampalataya, express yourself. Minimize suppression. Kailangan ipinapahayag natin ang ating nadarama. Huwag nating parusahan ng mga tao pag expressive sila. Yoy, huwag kang kumibo dyan, tahimik ka lang, quiet ka. Kasi bawat damdamin na hindi mo na-express, na parang nagiging invisible bukol sa loob ng katawan mo. At pag dumami na yun ang dumami, hindi imposibleng magkaroon ka ng cancer. Hindi imposibleng magkaroon ka ng mga tumor. Mga hindi maibulalas na damdamin. Hindi maipahayag na mga nadarama. Kaya kahit nagagalit ka, pwede man mang-express eh. Express mo lang in a polite way. Express mo lang in an acceptable and productive and constructive way. You can express anger. In fact, you should. But don't commit sin while expressing anger. There is such a thing as a righteous indignation. Humahanga ka sa iba, express it. Hindi yung pag nasabi nung dalaga, ay, ang gwapo nung dumadaan, kinukurot na nung nanay. Hindi na ma-express. Ang gwapo, nilunok na lang, naging tumor. Paano bang humanga?
Mano bang magsabing, wow, ang ganda naman. Yung lalo yung hahanga ka sa iba, ang ganda ng bahay niya pero hindi mo pinapansin dahil naiinggit ka. Ang ganda ng silya pero hindi ko sasabihin. Tumor. Yung nagagandahan ka sa damit ng kumari mo pero hindi mo papansinin. Tumor. Ang dami kasi natin hindi na ipapahayag na damdamin. Sa palagay nyo, saan nagpupunta yun? Di ba, mabaho mang bagay pag hindi mo pinasingaw, nasaan? Kulob. Mamaya, sakit. Ang mga Kristiyano, magaling sa pagsusuppress ng kapwa, sa pagpe-pretend na naiinis na, kunwari, huwag ka mainis, Christian ka, so hindi ka naiinis, pero actually, gusto mo na sakalin, no? Express it in a nice way. Kasi kulob mo na naman yan, tumor. Pagkapanggap ka ng panggap, talagang kung ano na magkakasakit sa'yo. So change your mind, your heart, toward cheerfulness. Para walang maipon mga lason or toxin sa katawan. Do you know that emotions change our blood chemistry? Yes. Naiiba. Sa laboratory test, titingnan mo yung mga kung ano-anong mga laboratory results. Ang emosyon natin changes our blood chemistry. Our emotions affect the body. Emotion is something spiritual. May emotion ba na nasusukat, nabibilang, natitimbang? Wala. Hindi yan pwedeng sukatin ng physical way. Therefore, it's not a physical thing, but it affects you. Natuwa ka, it affects your work. Nainis ka, it affects the way you walk. Nagalit ka, it affects your sleep. Emotion is very important. You must be emotionally healthy. Ang totoo lang, maraming physical illnesses galing sa emotional sickness. Clinical tests prove that happier, more cheerful patients respond more positively to medication and to therapy. Napapatunayan yan sa napakaraming mga experiments na yung mga pasyenteng masayahin o kaya ay may mga dumadalaw, yung may mga nagpapasaya sa kanya, mas mabilis gumaling. Kaya naman siguro ang bilis gumaling ng mga Pilipino kasi may isang pasyente, may 7 dalaw, doon lahat natutulog sa ospital. Ang saya, na-infect lahat ng tao. Pero masaya. Ang hirap naman sa atin nung wala ka malang dalaw, yung nag-iisa ka, lalo kang lalala. So, change for a healthful lifestyle by changing your mind about things. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. And parenthetically, may I add, including being happier. God is pleased when you are happy. God is pleased when you have pleasure, when you're enjoying life. And that pleasure actually expresses itself in better health. So cleanse, detox, purify your heart and mind. Prevent and cure illnesses caused by spiritual and emotional poison. Yung mga binanggit na natin, jealousy, anger, repression, frustration. So change the way you think and you would be healthier. Sabi nga nila, mind over matter, di ba? Kaya nga sabi ni Lord, gumaling ka dahil nananalig ka. O yung emosyon mo, yung espiritu mo, nakapako doon sa gagaling ka, ayan, gumaling ka. Kasi ang katawan, sumusunod lang sa isip. Pero yung pag-isip, malungkot, yung pag-isip, talo na ako, susunod ang katawan. Change the way you think and you could avoid many illnesses and you could even cure existing ones. Many illnesses are caused by negative emotion. A sick emotion, a sick spirit and heart makes the body sick. Ano ang problema? Physical illness. Anong solution? Spiritual healing. Again, let me be emphatic, hindi dun sa mga caused by physical reasons like germs or genetics or infection or accidents. Hindi yon. Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, not physical, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Ang laban daw, hindi physical, kundi spiritual. Hindi lang sa area ng kabanalan, kahit sa health. Spiritual yan. Meron talagang spirit of illness, spirit of disease, spirit of craziness, spirit of depression. Kailangang itaboy. Ang nagpapataboy lang dyan, yung spirit na kontra sa kanila, yung spirit ng Diyos, yung spirit na panalo at wagi. So you cannot change anything in the physical world unless you change it first in the spiritual realm. Sa spirito nag-uumpisa ang lahat. At lahat ng gumaling na lumapit kay Lord dahil naniwala silang gagaling sila. Sabi ni Lord, do you believe? Yes, I believe. Then you will get well. Dapat dinidisiplina ang isip. Pag nag-excursion, lumalabas, gusto mag-isip ng nakakatakot, discipline. No. Gustong magalit, gustong magselos, no. Gustong mainggit, no. These are negative emotions. Avoid negative emotions. Promote cheerfulness, happiness, relaxation, and restfulness. Matthew 11:28-30, come to me, Jesus says, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Paano mo malalaman na kay Jesus galing? It is easy and it is light. Kumisan hindi sa katawan, kumisan hirap ang katawan mo, pero sa loob, magaan sa loob. Maluwag sa dibdib. Hindi yung hirap na hirap ang loob mo, nagtatalo yung loob mo, baka hindi galing yan sa Diyos. Kasi pag galing sa Diyos, magaan, maluwag sa espiritu. Pwedeng mahirap sa katawan. Pero ano ba yung hirap ng katawan? Nagpapasarap nga lalo ng tulog yan pag pagod ka. So baliwala yon. Ang mahirap yung hirap ng loob. So mga kapatid, kung nagpapasya kayo, gumagawa kayo ng mga desisyon, itong itanong nyo, nakakalito kasi may advantage yung A, may advantage din yung B. May disadvantage yung A, may disadvantage yung B. Nakakalito. Ito na lang itanong nyo, saang desisyon gagaan ang loob ko? At yun ang gawin nyo. Bakit kayo magdedesisyon? No? Ang dami nyong kikitain, ang dami nyong magaganito, magaganon. Pero ang bigat-bigat sa loob. Bakit? Bakit ka gagawa ng isang bagay na mabigat sa loob? Ang mahalaga yung loob mo, hindi yung labas. Yung nasa loob mo lang ang tunay na nakaka-apekto sa iyo. So simplify decision making. Magaan ba sa loob? Alin ang nung nagpasya kang ganito, biglang para ako nabunutan ng tinik, mo ganun. Tama yung desisyon, gumaan ang loob mo Kahit pa mas konti ang kinita mo, kahit pa hindi ka sumikat, yung gumaan ng loob mo, yun ang kailangan mo sa buhay. Gaan ng loob. Ano man ang dami mong tagumpay, kung masikip ang dibdib, kung hati ang loob, baliwala yun. So, kung i-quote natin si Jesus sa Matthew 11:28-30, ang ibig niyang sabihin, gusto ko, happy ka. Siya ang original dyan, hindi kung anong politiko Si Lord talagang may gustong happy tayo. Sabi niya, I want you na magaan ang buhay niyo, yung light lang. Sumunod kayo sa akin, ang pamamaraan ko gentle, hindi ko kayo pipilitin. So si Lord, hindi pilit. Hindi ka sakal. Kumisa nga, mas pilit at sakal ka pa sa pastor Di ba? Sa religious leader, sa Bible study teacher. Pero si Lord, hindi ka sakal, hindi ka pilit. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. So change values, methods, and lifestyle to maximize expressiveness, restfulness of heart, cheerfulness, happiness, yours and that of the people around you. We must set people free. Kung meron kayong otoridad, may kapangyarihan, may title, may posisyon, ibinigay sa inyo ng Diyos, hindi para mang-api at manakal, kundi para bungkalin, linangin ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan natin so they could be the fullest persons that they can be. Do not needlessly suppress and repress people. Tayo'y tao, we are biological beings,
we are naturally entitled to feelings that are human. So we should be humane to one another. Meron pang isang nakakalungkot na irony, isang kabalintunaan. At ito ang mauobserbahan nyo. Maraming mga babaeng dalaga, hindi nagkaasawa, untouched all their lives, sila pa ang nagkakaroon ng breast cancer at cancer of the uterus. Ang dalas. Could it be because they have repressed lives? Siyempre, dapat may feelings ka naman, may desire ka, tapos hindi naman nangyayari, puro ka tiis, puro ka pigil, puro ka timpi, nagiging tumor. Kaya dapat ang damdamin, inihahanap yan ng kasagutan. Kung kailangan umibig ka, hindi yung kung walang mayaman ka, edukada ka, ayaw mo umibig dito sa isang beneath you, kaya nagtimpi ka ng nagtimpi, nagkatumor. Maraming ganun. So sabi mo, bakit naman ito pang babaeng ito na untouched ang nagkaroon ng ganito? Yun na nga untouched kasi. Di ba we are meant to be loved, to love one another? We are meant really to be expressive within the confines of what God defines is acceptable. So there's nothing wrong about being human because we were created human. And to deny that humanity will stress you at magiging tumor. Ang tao kailangan kinikilala natin yung pagiging likas na tao, anong naaabot ng espiritualidad, at ano ang dapat tanggapin na ito ang confines and limits of humanness. So we always say, do not needlessly repress people. Do not discourage people from being expressive. Be humane. Set people free to be human. Because we are human. We are not fossils. We are not folded and hung. Diba? Human tayo. Accept people's humanity and do not demand perfection. There is no one more oppressive than a person near you who demands perfection. Matthew 6:33, I tell you not to worry about your life. So do not always worry, but always hope. Ano ang pag-asa natin? Pwede pa ba tayong makalaya sa stress? Sa jealousy, sa anger, sa hatred? Of course. God teaches us to forgive, even our own selves. God commands us to rest. So we should never forget to rest. And God commands us to accept and love people as they are. Psalm 43 verse 5, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me and you are my God. Ang gandang realization in one sentence. Or in a few sentences clustered together. So niya, bakit nga ba ako pinanghihinaan ng loob? Bakit ba ako alumpihit? Nagtitiwala naman ako sa inyo, so pupurihin ko na lang kayo uli dahil tinutulungan niyo ako. Kayo ang Diyos ko. So wala naman akong dapat talaga ipag-alala. Butit na alala niya yon agad-agad. So when we become restless, when we become worried, you remember who God is in your life and begin praising Him and trust Him again. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kung ano man ang sumagi sa inyong isipan na hadlang para kayo lumaya at makarelax at mag-enjoy, makapagpahayag, kung ano mang hadlang yon, napagtagumpayan rin yun ang Panginoon. Hanapin nyo sa Kanya ang specific steps kung paano pagtatagumpayan, paano lalampasan ang mga hadlang sa sarili nating happiness, relaxation, cheerfulness. Drive the spirit of sickness away by being filled with the spirit of cheerfulness, the spirit of happiness, the spirit of love, which is hinged on forgiving others and forgiving yourself, on accepting others and their humanity and accepting yourself. Dear God, thank you that you love us. Thank you that you accept us and then you improve us. Ganon din nawa ang maging espiritu namin, Panginoon, ang attitude namin sa iba at sa aming sarili. Nakilalanin namin kami likha mong tao, may espiritu, pero may lupang katawan. That we are not perfect, but we can be better. That we can improve from glory to glory. But in moments when we fail,
In moments when people around us fail, teach us to remember that we are humans. Because you too remember that we are dust. And so teach us to relax, O God, to enjoy your blessings, to do the maximum good, and to minimize pain in our lives. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, i-apply sa sarili at lalong-lalo sa pakikitungo natin sa iba. Lalong-lalo kung tayo yung nagsusuppress, tayo yung cause ng mga pressures, ng stress ng kapwa. Let us not be agents of the evil one, but let us be agents of the Spirit of God. Dear Lord, as we sit still, speak to us. Heal us. Reveal to us the ways that we can be healed and we can continue to be healthy. Expose to us our mistakes. Expose to us the works of the evil one to destroy our emotion so that it can destroy our body. Dear Lord, let your wisdom be shared among us. Magbulay-bulay tayo at dinggin ang tinig ng Espiritu. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Prevent Illness. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluluwalhati
sa aking buhay, di na maliligaw. Gusto ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. Gusto ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piling man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay.
malakbay, kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di Kahit lagi ang pasakit dito sa buhay ko, kahit lagi ang pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid, ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid, Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pag
pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan, di magbabago. Pag-ibig niyo sa'kin, laging naririto. Hawak niyo
mabuting balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibigutin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!